Sa previous episode, si Zai na ating bida ay gusto nang pumunta sa langit, naghahanap siya ng paraan para mamatay at dinamay pa niya ang kanyang chika bebe para magpakamatay sila ng sabay. Kaso imbes na tatalon na sila sa Manila Bay, bigla na lang dumating ang isang truck ng JNT at sinasagasaan sila at dahil dito ay napunta si Zai sa ibang mundo, hiniling ng babae na gawin siyang isang bayani sa kaharian nila. Di pumayag si Zai sa kagustuhan nito at ang hangad niya lang talaga sa buhay ay wakasan na ang nakakabagot niyang buhay. Di nagtagal ay umalis si Zai at nakatagpo ng isang babaeng catgirl at sinasakal ito ng puno at dinamay pa si Zai, subalit bigla na lang nahilo ang puno at malaki ang pasasalamat ng catgirl dahil niligtas siya ni Zai. At sa pagpapatuloy, matagal na nilang dinadala si Zai kaya tinanong ni catgirl si Annette kung pwede silang magpahinga dahil pagod na siya. Malayo na rin ang kanilang narating kaya iniisip ni Annette na ayos lang kung magpahinga sila ng kaunti. Nang huminto sila ay binuksan ni Zai ang kabaong at nagtanong kung oras na ba para kumain. Inalok siya ng tinapay pero sabi nito na tofu lang na pinakuluan ang kinakain niya kaya't kung wala siya noon, matutulog na lang ulit siya. Pagkatapos ng pahinga ay tinanong ni catgirl kung gaano pa katagal bago sila makarating sa bahay niya. Dahil si Annette ang may hawak ng mapa at sabi niya na mukhang aabutin pa ng ilang araw bago sila makarating sa bayan ni catgirl, pero bago iyon ay gusto ni Annette na huminto sa isang puting templo. Wala namang problema kay catgirl ang pagkaantala pero tinanong niya kung bakit kailangan ni Annette pumunta doon, ipinaliwanag ni Annette ang proseso ng pagdating sa ibang mundo at karaniwang dumadating ang mga tagalabas sa mundong ito, sa pamamagitan ng isa sa 4 na templo at mula doon ay pupunta sila para labanan ang Dark Lord. Pero dahil ang layunin ni Zai ay hanapin ang mahal niya na imbes sa halip na labanan ang Dark Lord, gusto ni Annette pumunta sa mga templo para maghanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mahal at kung malas sila, baka kailangan nilang maglakbay sa buong mundo kaso handa si Annette na iwan ang lahat para kay Zai. Sa totoo lang, ayaw ni Annette na lumaban si Zai sa Dark Lord kahit trabaho niyang kumbansihin ang mga tagalabas na gawin iyon at ayaw lang niyang malagay si Zai sa ganoong panganib. Tinukso siya ni catgirl na in love siya kay Zai at itinanggi ni Annette ang anumang masamang intensyon kahit halatang halata na ito. Sinubukan niyang sabihin na binigyan siya ni Zai ng bagong pag-asa noong halos sumuko na siya sa trabaho niya, kaya gusto niyang suklian ang kabutihan at tulungan si Zai hanapin ang taong hinahanap nito. Tinanong ni catgirl kung ayos lang kay Annette kung malaman niyang kasintahan pala ni Sensei si Sachan o kung anuman. Kahit masakit para kay Annette ang ideya na may kasintahan si Zai, gusto pa rin niyang malaman kung totoo ito at sinabi ni catgirl na baka hindi papasukin si Annette sa puting templo dahil iniwan niya ang trabaho niya para sumama sa paglalakbay na ito. Hindi iniisip ni Annette na magiging problema ito dahil kaibigan niya ang namamahala sa puting templo. Hindi rin naman niya iniwan ang posisyon niya ng basta-basta dahil pinadala niya ang kanyang alaga para magbigay ng opisyal na liham ng pagbibitiw, kaso lang ay bumalik ang alaga niyang iyon at kasalukuyang inangat-ngat ang ulo ni Zai. Pagkatapos gamutin si Zai ay nagreklamo si Annette na lagi siyang pinapahirapan ng kanyang alaga, ngayon lang niya napagtanto na baka maling ideya na ipa-deliver ang resignation letter niya sa alaga nito. Tama nga ang hinala niya ng iluwan ng alaga ang resignation letter kaya mukhang iniwan niya ang posisyon niya nang walang abiso. Sinisi niya ang alaga niya dahil dito at nakangiti si Zai habang nakikita ang alaga na nabigo sa trabaho nito dahil pareho silang bigo. Pinangalanan niya ang alaga na Mellows at agad na nagustuhan ni Mellows si Zai kaso ayaw ni Zai ng alaga kaya bumalik na lang siya sa kanyang kabaong. Samantala ay nagpapanik si Annette dahil iniwan niya ang trabaho niya nang walang abiso kaya siguradong ayawan ng templo ang kanyang claim para sa unemployment. Bigla na lang kumilos ng kakaiba si Mellows at tumakbo palayo at napagtanto nilang may problema nang bumaba ang isang dragon mula sa tuktok ng bundok. Ang dragon ang pinakamalakas na halimaw sa mundo at di alam ni Annette kung ano ang gagawin. Pero bago umatake ang dragon ay may lumabas na isang babae sa likod ni Annette at catgirl at sinabi niya kay Ruda na tigilan ang pag-atake sa mga random na tao. Lumapit ang babae sa dragon at hinahaplos ito kaya nagulat sina Annette at catgirl dahil hindi pa sila nakarinig ng sinuman na nakapagsupil ng dragon. Tinanong nila kung sino ang babae, pero tumalikod ito at sinabi sa kanila na maraming halimaw sa lugar kaya't dapat na silang umalis bago sila masaktan. Sa katunayan ay parang patay na ang isa sa kanilang mga kasama at nagpaumanhin si Annette sa kalituhan at nilinaw na buhay pa si Zai, isang kakaibang taga-ibang mundo kaya gusto niya matulog sa kabaong at nang marinig ng babae na si Zai ay isang taga-ibang mundo ay nagbago ang kanyang asal.
Tinanggal niya ang kanyang balabal at ipinakita na siya ay isang Dragon Girl at sinabi niyang papatayin niya ang lahat ng taga-ibang mundo. Napakalakas ng enerhiya mula sa kanyang katawan kaya nang magbitaw siya ng blast, bahagya lamang itong napigilan ni Annette gamit ang kanyang kalasag. Ngunit hindi sapat ang lakas ng kalasag kaya napinsala pa rin sila ng malaki. Nakahandusay sila sa sahig at napagtanto nilang mas malakas ang Dragon Girl kaysa sa kanila, pero determinadong protektahan nila si Sensei kahit ano paman. Tumayo silang muli para lumaban, pero nawalan na ng pasensya ang Dragon Girl sa kanilang pakikialam kaya ginamit niya ang kanyang malakas na presyon upang ibagsak sila sa lupa. Habang hindi sila makagalaw ay nakita ni Annette ang marka sa leeg ng Dragon Girl na kilala niya bilang tanda ng Dark Lord. Bago patayin ng Dark Lord sina Annette at Catgirl, bumangon si Zai at sinabing walang dahilan para maging marahas sa iba at sinabi niyang siya ang target ng galit ng Dragon Girl dahil isa siyang taga-ibang mundo, kaya pwede niyang gawin ang gusto niya kay Zai. Dahil dito ay umayon ang Dark Lord na iwan ang iba at sinaksak niya ang dibdib ni Zai. Nang bumagsak siya sa lupa ay ipinakilala ng Dark Lord ang sarili niya bilang si Waldelia at sinabing magpahinga na si Zai sa kapayapaan, pero bago siya umalis ay bumangon muli si Zai at nagsimulang tumawa dahil tinuhog siya nito. Alam niyang puno ng pagkagalit ang puso ng babae dahil minsan niyang naranasan iyon at gusto rin niyang manakit noon. Nagsulat pa siya ng banta noon kaya alam niya ang pakiramdam ng napupuno ng galit at natakot si Waldelia habang lumalapit si Zai at hinawakan ang kanyang pisngi. Sinabi niya na gusto niyang marinig ang kwento ng babae, pero hindi madaling madala si Waldelia sa kanyang mga salita kaya tinawag niya si Ryuka para umalis na sila bago siya mahulog sa mga salita nito. Pagkaalis ni Waldelia ay muling bumagsak si Zai dahil may butas pa rin ang kanyang dibdib. Pero nandyan pa rin si Melos kaya ginawa niyang kapakipakinabang ang sarili at dinala silang lahat papunta sa templo. Nang makita ang kalagayan ni Annette ay nagmamadali siyang suriin ito pero sinabi ni Annette na unahin niyang alagaan si Zai, dahil mas masama ang kanyang kalagayan. Nakita niya na malala ang kalagayan ni Zai kaya tinawag niya ang lahat ng available na potion at pari para tulungan siyang gumaling. Kinabukasan ay bumalik na sa normal ang kalusugan ni Zai pero ayaw niya iyon kaya ang una niyang ginawa ay bumili ng bote ng lason para inumin. Habang ginagawa niya ito ay nagpasalamat si Annette sa kanya sa lahat ng tulong at sinabing babayaran niya ang utang na loob balang araw. Sa ngayon ay tinanong ni Annette kung nakita na niya ang isang taga-ibang mundo na nagngangalang sa Chan, pero hindi pa niya ito naririnig kaya inisip niya na baka tinawag siya sa ibang templo. Mas mahalaga ay tinanong niya si Annette kung bakit bigla siyang naglalakbay kasama ang isang taga-ibang mundo. Nagulat siya nang marinig na iniwan ni Annette ang trabaho niya kaso medyo nakaramdam siya ng ginhawa dahil alam niyang masyadong mabait si Annette para sa ganitong uri ng trabaho. Gayunpaman ay hindi niya suportado ang desisyon ni Annette na maglakbay kasama ang isang taga-ibang mundo dahil alam niya mula sa karanasan na karamihan sa kanila ay masama. Binigyan sila ng mga banal na regalo para talunin ang Dark Lord subalit ginagamit nila ang mga ito sa mga walang kwentang bagay tulad ng pagsisimula ng isang palpak na rap career. May isang kalokohan na tinatawag na Kotero na binigyan ng kapangyarihang sirain ang ekonomiya sa pamamagitan ng mass producing ng mga gintong barya. Inalok niya ang mga babae ng kahit anong gusto nila kapalit ng kasiyahan, pero ibinalik ni isa ang ginto sa mukha niya at sinabihang umalis dahil seryoso ang usapan nila. Nakakainis si Kotero kaso pinatunayan niya ang punto ni isa na hindi mabuti ang mga taga-ibang mundo. Sinubukan na ipaliwanag ni Annette na hindi katulad ng iba si Zai pero hindi naniniwala si isa dahil ang mukha ni Sensei ay parang masama. Binalaan ni isa si Annette na masisira siya sa pagiging malapit kay Zai, pero iniisip ni Annette na hindi masamang impluwensya si Zai dahil sigurado siyang nagbago siya para sa mas mabuti simula nang makilala niya ito. Kaso ang argumento ni Annette na mabuting impluwensya si Zai ay hindi kapanipaniwala nang lumapit ito sa kanya at humingi ng pera para bumili ng droga at masaya siyang binigyan ito ng pera. Iniisip ni isa na baka huli na para kay Annette dahil sobrang attached na siya kay Zai. Nais malaman niya kung anong regalo ang mayroon si Zai, pero nagulat siya nang sabihin ni Anna na walang regalo ito at sa kabila ng walang regalo na kapangyarihan, inilagay pa rin ni Zai ang sarili niya sa panganib para protektahan siya at si Catgirl mula sa Dark Lord. Nagulat si isa dahil ang madilim na Panginoon ay naiulat na napatay na 7 araw na ang nakalipas ng ilang mga taga-ibang mundo. Nakita natin ang trono na may dugo ng dating madilim na Panginoon at ang taga-ibang mundo na pumatay sa kanya na nakaupo dito at mula sa malayo. Pinanood ito ni Waldia na nangangakong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama.
Ilang sandali ang nakalipas, nakipagkita si Annette kay Catgirl at ipinaalam sa kanya ang balita na ang madilim na Panginoon ay napatay na 7 araw na ang nakalipas. Natanggap ni Isa ang balita mula sa simbahan kahapon at ito ay magandang balita dahil nangangahulugan ito ng kapayapaan sa Zaberberg. Pero kung totoong ang patay na ang madilim na Panginoon, sino ang nagpakana ng pagpatay kay Zai kanina at hindi alam ni Annette ang sagot sa tanong na iyon at ngayon ay naisip ni Catgirl na dumating si Zai 7 araw na ang nakalipas, kung napatay na ang madilim na Panginoon noon ay bakit pa siya tinawag sa mundong ito. Bigla na lang pinunit ni Zai ang kanyang mga papel at bumagsak sa sahig. Tinanong ni Catgirl kung anong problema niya at ipinaliwanag ni Zai na sinusubukan niyang isulat ang mga pangyayari simula nang dumating siya sa mundong ito, pero nahihirapan siyang makahanap ng mga salita. Tinanong ni Annette kung isinulat ba niya ang tungkol sa kanya pero sabi ni Zai na wala siyang isinulat tungkol kay Annette, sa halip ay nagkaroon siya ng inspirasyon matapos makilala si Wild Elia kaya gusto niyang maranasan ulit ang ganoong uri ng pagkamalikhain. Binanggit ni Catgirl na hindi siya gagawa ng anumang mapanganib kasama ni Zai, iminungkahi ni Annette na lumabas sila ng bayan para mag-relax at habang iniisip ang kanilang hinaharap, may ilang bagay na gusto niyang bilhin para kay Zai. Pagdating sa bayan ay bumili si Annette ng isang malaking set ng mabigat na armor para masigurado na hindi mamamatay si Zai, di naman alintana ni Zai dahil ang sikip na pakiramdam nito ay parang kabaong niya at sigurado na ang kaligtasan ni Sensei. Nagpatuloy sina Annette at Catgirl sa pamimili kaya binanggit ni Annette kay Sensei na huwag umalis habang wala sila. Maya-maya ay naglalakad si Isa sa bayan nang makita niya ang ilang mga bata na nagtipon-tipon sa paligid ng suit ng armor at nagulat siyang makita si Zai na nakaupo sa loob nito, hindi na iniintindi kung bakit nasa loob ng malaking armor si Zai at iginiit ni Isa na may gusto siyang pag-usapan kay Sensei. Sinabi niya na mula ngayon, si Annette ay mananatili na sa kanya dahil naniniwala siyang ang pagstay kay Zai ay magdudulot ng kalungkutan sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Zai na buwagin na ang kanyang grupo kay Annette pero ngumiti lang si Zai at sinabing si Annette lamang ang makakapagpasya kung gusto niyang manatili o hindi. Hindi ito pwedeng pagdesisyonan ni Isa para sa kanya at bukod dito, paano masiguro ni Isa na magdudulot ng kalungkutan si Zai kay Annette kung wala siyang alam tungkol dito kundi ang pagiging taga-ibang mundo. Bigla na lang narinig ni Isa ang isang hindi magandang tunog at nang tingnan niya ay nakita niya si Kotaro na ipinakikilala ang isang bagong taga-ibang mundo at ito ay si Suzuki. Sinabi ni Suzuki sa karamihan na sa wakas ay napatay na ang madilim na Panginoon, kaya nagsimula silang magdiwang para sa mga taga-ibang mundo na nagbigay sa kanila ng kalayaan mula sa Dark Lord. Tiniyak ni Suzuki ang mga tao na hindi ito ganap na kalayaan kundi parang may bagong namamahala. Ipinahayag niya na mula ngayon ang mundong ito ay pamumunuan ng mga taga-ibang mundo at si Suzuki ang mamamahala sa bayan na ito, kaya't inutos niya na lahat ng tao ay luluhod sa kanya at nakita ni Kotaro si Annette at sinabi na isa siya sa mga elf na nagtapon ng mga barya sa kanyang mukha, kaya't tumayo si Suzuki at sumigaw kay Annette dahil sa kanyang kapangahasan na sinaktan ang isang taga-ibang mundo at sinabing tiyakin niyang hindi na ito mauulit. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.